Subscribe now. Ayan, ang lapit. Hello, everybody. Hello. Hello, yun. Okay, we are in episode 27 sa 27, yan. Pinoy. Okay, ang kakwentuhan po namin ay isang couple. They arrived in Canada through the International Student Pathway. Magwa 1 year na sila. Yeah, But less July. than a year, yung course ni student ay for 1 year. So malapit-lapit na rin na. Okay, wala naman. Kakamustahin lang natin sila. Siguro we can also ask them about yung mga recent updates din sa working hours nung international students. Aha. Oo, kakalimutan. Saka kung ano bang kaganapan ngayon sa ano nila, mga ng plano nila. Yeah. Dahil matatapos na, no? Matatapos na yung study. Correct. Okay, pasok na po natin. Parang sila. naghang. Ha? Parang naghang ako. Parang naghang ako, hindi ba? Hindi naman. Okay, sige. Kanina ka pasok pa na concho. Okay, pasok tayo. Si Parang nanggugulo lang ako, ayo. And Yeah. Albert Agustin. Hello. Hi, Yeah. guys. Hi guys, welcome. Ayan, Welcome sa Spot Pinoy. mga bumisita pala ito kay Mark dyan sa Regina, Oo. Saskatchewan. Lapit mo bahay niyo, Mark? Malapit ba kayo sa Hindi, malayo. Nasa pangmayaman sila eh. Sa isa. Uy! Oo. Oo. Mukhang mayaman sila eh. Hindi ba? Oo, itsura nga eh. Tingnan mo, itsura. Mayaman talaga. Si Boss Magang mayaman dito. Ano kaya magandang unang itanong na ano? Siguro yung background sa Pilipinas. Galing ba kayo Pinas? Sir, ma'am? Eh, Ano syempre! mga trabaho nila? Hindi, baka ano eh. Yung iba baka galing... cross country pala. Yeah, Oo, exactly. Oo. Ayun, background sa Pinas. Anong trabaho nila sa Pinas? Yeah, so ako ay sa Pinas kami galing parehas. IT professional ako sa Pilipinas. I was working for pharmaceutical company sa Philippines before the IT nila. So, yun. Yan. Ako, Si nasa Susan, same. IT industry din. Nasa program management department ako ng electric company sa Philippines. Nag-iisa lang naman yun. Pagkakali ko. Oo, wow. Oo. Ba? Oh, May wow. liwanag ang buhay. You pursue that pathway in Canada. Ang saya. Kayong dalawang IT. Ano? So yung course mo, si Susan po yung student. Ano Yes. yung course mo? Admin, certificate in business admin ako dito. Pero we're both, we finished engineering in the Philippines po. Yun. So, napunta lang kami talaga sa IT world. Wow! Aba? Bakit ano po? Bakit mukhang maganda yung trabaho niyo sa Pinas? Ano ba? Sino naka-impluwensya para magpunta sa Canada? Oo nga, sino? Naka-influence. Actually, yung brother ko kasi has been working abroad. OFW na yun, matagal na. I've been telling this story many times na magmula nung graduate ako, pinipilit niya na ako mag-abroad kasi sabi niya mas maganda yung future mo sa ibang bansa, ganyan, lalo na ganyan. Wala. Inuna ko ang London. Inuna ko yung, hindi siya tumatama sa akin na mag-abroad kasi parang family namin and all that. Tapos, siguro nung pandemic, nagkausap ulit kami nung brother ko. Sabi niya, parang may plano ka na ba umalis? Ganyan. Sabi ko, with the kids. sige, titingnan ko kasi parang sinabi niya, yung future ng mga anak mo, kasi may 2 anak kami eh. Okay. Sabi niya, yung future ng mga anak mo, sabi niya, isipin mo, ganyan. Tapos parang, sige, sabi ko, mag-check kami. Tapos, nagsimula yon sa mga Australia, New Zealand, Canada, yung mga webinar sa Facebook. Tapos, until such time na nakahanap kami ng consultant. Yeah. Ng consultant na nagmamanage sa Canada. Tapos, we tried. Tapos yun. Ayun. Pero, nagulat din kami na medyo mabilis lang din yung processing. Pero, again, para din naman sa mga bata. Yun talaga yung parang pinaka-priority namin na inisip. Kaya parang, sabi namin, I think worth it naman iwan ko ano yung meron sa Pinas para sa a better future sa mga bata. Oo. Nasaan si Kuya? Canada din? US. Sa LA. US. LA. I see. Okay. But was there, apart from, lahat naman tayo, syempre, di ba, for the future of the children, but was there anything specific, baka lang na lalong sabi sa inyo na hindi, parang we should start considering, kasi pandemic baka tulad ng maraming mga kababayang naipit sa pandemic, baka yun ba yung nagpaisip sa inyo?
Yes, knowing all the yung mga benefits na yung eventually na nabasa namin na ano yung mga meron dito. Of course, hindi siya third world country. So, health, yung studies for the kids, well, not considering them, pero para sa amin din na professionals na hopeful kami and sa amin na open-minded naman kung ano yung magiging kahihinatnan namin dito in terms of career. Kumbaga, siguro yung age namin, parang nandun naman kami pwede pa tayong magsimula ulit. Nandun kami. Bata pa, no? Oo naman. Kaya sabi ko namin, why not try? Lalo ngayon na may nag-encourage sa atin, may kahit papano may ipon or may pangpondo to go there. So, at least wala kaming what if in the future, 'di ba? Kung hindi namin ginawa. Yun. Yun maganda, may pondo. Hindi. Yeah. Hirap po pag wala, Diyos ko. Correct. Oo. Gaano kabilis inabot yung application nyo? 1 year pa. Yeah. Actually, one year. Pero kasi bago kami umalis, Okay, go. Nagkasakit pa siya eh. Na-hospitalize siya ng ilang days yun? Parang 10 days. Parang 10 days. Tapos, tumawag na yung agent namin. Sabi niya, hindi pa namin in-apply sa school yung money kasi baka bigla niyong kailanganin for hospitalization and all that. And we appreciated that with the agency kasi, I mean, hindi siya basta ipasok. Makapunta ka dito, bahala ka na kung kahit nakakabaong ka ng darating dito. So, hindi ganon. So, parang yun, kaya na-delay din kami ng a few months. Pero mga 1 year lang siguro yung lahat processing. na. Okay. Oh, nice. Okay, ayan, nagbabalik si... Yeah. But how was, Hindi life? ako nagbayad ng kuryente. Kamusta yung pamumuhay ninyo na iniwan nyo sa Philippines? Would you say that you guys were comfortable naman din? Mga ganyan. Alam mo naman, yung iba kasi sinasabi, kapag okay ka na, komportable ka na sa Pilipinas, huwag ka nang mag-Canada or iba pang bansa. Actually, yan po yung parang nung una, medyo parang naging silent kaming dalawang mag-asawa pagdating namin dito. And to be honest, first time naming bumukod. Like, para kaming nagbagong kasal na may kasamang dalawang bagets dito sa Canada. Wow, dito pa, diba? Kasi wala po kaming kaibigan, wala kaming kamag-anak nung dumating kami dito. So, talagang para kaming natulala. Parang ganun, na parang tahimik talaga yung bahay na parang, tama ba itong naging desisyon natin? Parang from before na sa Philippines kami, yung family, dun kami sa family kasi niya. Yeah. So lahat, even yung pagkain, and nakakayaman sabihin minsan nga dahil pareho kaming online nag-work. So minsan pagkakain namin, Ama, may meeting kami, ganyan. Parang akyat na kami agad sa room. Tapos sila na even yung pinagkainan, yung ganong service, right? Parang lahat nandyan, di ba? Wala kang gagawin. Even the kids, may nagbabantay, may nag-aasikaso. Tapos dito lahat kami. Pagdating sa Canada, ang hirap pala maging nanay. Ayun. So, yun. Naging very hard, pero masasabi ko wala pang 1 year, pero sobrang worth it. Naging sobrang bonded yung family. At the very young age, nakita ko yung maturity ng dalawang bata. Yeah. Even yung bunso namin na parang baby sa Philippines dito. Marunong na siyang makipag-communicate ng maayos, tumutulong na dito sa bahay. So, ayun. Thumbs up na mo. Ibig sabihin, mas naging close kayo dito sa Canada compare nung nasa Pilipinas. How old are your kids? Our panganay is 9 years old, babae. Tapos yung pangalawa namin, 5, lalaki. Aba, curious ako dun sa sinakwento ni Susan dun sa youngest. Parang nag-mature bigla si 5-year-old ninyo. Paano? What do you mean? How was she back in the Philippines? And then, what do you think is it in Canada that, bigla siyang nag-mature? Kasi from the Philippines, pinanganak siya 2019 of January. So, nag-pandemic. Nung parang first birthday niya, ang naaalala ko is after the event, lockdown. Kasi January, March, di ba, lockdown na. So, parang, kumbaga, pandemic baby yung tawag namin sa kanya. Correct. Takot siya sa tao. Kami lang yung, yung pinakausap niya. Parang masyado siyang, hindi siya namamansin. Ganyan. Pagdating namin dito, medyo,
ano pa rin siya, medyo may ganung attitude pa rin siya. Pero dahil nag-daycare siya, tapos nakakatuwa na, of course, different cultures, different nationalities, hindi niya nakikita yung differences eh. Very, nag-start siya na siya yung talagang nakikipag-usap. Actually, mas extroverted pa nga siya sa aming apat. Oo. Parang biglang lumabas, no? Tapos even here, parang very sweet siya sa bahay, tapos tumutulong siya sa yung maghahain. Siya na yung kumukuha At 5 years old, kaya parang na-appreciate ko talaga na hindi niya yung gagawin sa Philippines kasi doon sinusubuan pa siya. Oo, mga baby talaga sa atin eh. Oo. Wow. Pero kayo hindi kayo nagsisihan dalawa. Kasi nga 'di ba, kayo sa Pilipinas, 'di ba? Kumbaga lahat nandun na. Parang isinusubo na lang sa inyong dalawa dati. Tapos pagdating dito, hindi kayo nagsisihan o nag-aaway ganyan. Siguro nung winter. Nung winter nagkaroon Nakakalungkot kasi talaga yung panahon. Oo, parang nag-depression ako. Nag-depress kayo? Oo. Parang like ko sa kanya sinasabi na parang ito na ba yun? Parang what if hindi ka umalis, ganyan. Yeah, and to be honest, kasi yung part-time job ko dito is really difficult for me. Kasi I don't mind sharing it. It's a serving in a restaurant. Restaurant in the food industry. Ang problema is it's my first time in that kind of industry. Tapos, ako lang yung talagang Pilipino. I mean, may Pilipino pero dito na sila laki. So, very wala talagang nagtatagalog, ganyan. So, I have to adjust everything. Tapos mas bata pa yung mga kasama ko. So, the humor, yung lahat ng pinag-usapan nila, the sports and all that, ang hirap. So, kailangan talaga kahit pa paano, manood din ako. Paano ba yung mga hilig nila? Ano ba yung mga pinag-uusapan nila? Ano yung trend? So, nakuha ng loob din ng mga customers, yung mga humors nila about the snow, about the whatever. So, kapag sinasabi ko na, yun nga, nabago ako. Nakakatuwa pag may ibang customers, lalo mga locals from here oh, you're from Philippines. Alam mo, parang, champurado. Yung mga naka-travel sila from before, na parang ako, wow, in love sila sa country ko. So, yun. Nakakatuwa din. So, yun, eventually, dahil lang dun sa winter nga, na winter blues daw, na yun naman, nag-share din naman yung mga ka-work namin na may ganun daw talaga. Nag-vitamin D kami kasi yun yung... Correct. Sabi sa pampaboost daw ng yun eh. Yeah, yun. So, feeling ko nakatulong kasi... Oo, makakatulong yan. Talaga? Kasi kapag winter, parang hindi ka na lalabas. Kulang ng vitamin D. Kaya yung mga bata rin dito, yung mga babies, ang natatanging nire-recommend madalas ay vitamin D drops. Vitamin D, I see. Well, that's nice. At least nakapag-adjust ka na. Si Albert naman, mukhang maganda-ganda na rin yung trabaho agad ni Albert, Ano yung first job niya muna? Albert, yung first job mo. So, dumating kami ng July, tapos, I think, way back Philippines, nag-a-apply na ako, wala talagang tumatanggap. Matumal talaga, lalo pag IT job. Tapos, may nakita ako na parang warehouse staff sa Marshalls, yung mga winners, yung mga ganun. So, nag-apply ako, tapos tinanggap nila ako doon part-time lang. So, October na yon, siguro July, August, 3 months kami dito. So, 3 months bago nagkaroon ng work. Tapos, tagal talaga. Medyo yun, depressing din nung una kasi parang syempre, lahat palabas eh. Walang babalik ka pero mag-aalala ka na nun. Kinakabahan ka na, baka in 2 months, uwi ka na ng Pilipinas kasi Kahit natagalan, namimili ka ba ng work? Hindi. Gusto mong makuha yung IT? Gusto ko IT, nag-apply ako pero siguro mga pagdating nung August, kasi sabi ko talagang wala. Lahat ina-applyan ko na, pati food industry. Alos sumabay na ako sa kanya mag-apply dun sa restaurant niya eh. So, wala talaga. Tapos yun, warehouse. Tapos, kahit na nandun ako, hindi ako tumigil mag-apply. Tapos, nagkaroon ng isang position, tinawagan ako. Sabi niya, gusto mo bang mag-administrator? Ganyan. Sabi ko, why not? Sabi ko, I'm gonna try it. Tapos, nung tagal, mga 1 month din yun. Hindi ako tinawagan. So, sabi ko, wala. Okay. Mukhang wala na naman to. Mukhang wala na naman.
Biglang Naboost. tumawag yung manager. Sabi niya, may position kami dito for trainer. Nakita ko yung resume mo na parang mayroon kang experience with training people, ganyan. So, gusto mo bang i-try? Sabi ko, yeah, sure, why not? Yan. Tapos, ayun, nung December, nag-start ako doon. So, yun. Kaya medyo, medyo As a okay. trainer. Yeah. So what's the specific job again, Albert? IT support trainer. So lahat ng mga new hires ng IT team namin, ako yung parang dumadaan muna sa akin for onboarding. So tinuturuan ko sila. So tinuturuan ko sila ng mga bad words ng Pilipinas. Nice. In a way, parang Albert, no, they recognized your experience from the Philippines kasi I assume yung application mo, it sounds like you submitted it. Hindi nila alam na merong nag-work ka na dyan sa warehouse, di ba? Oh, di okay, ano. Hindi sila naghanap ng alien experience in a way. Hindi. Oh. Okay, ngayon, happy ka dyan sa employer mo? You think you last there? Oo. Actually, maganda yung palakad nila. Saka mabait talaga yung boss ko eh. Mababait yung mga puti eh. Yeah, ano sila. At least professional sila, di ba? Very professional. Bakit nasabi mo mababait yung mga puti? Bakit may mga Pilipino bang? Sabi Pilipino. Hindi naman Pilipino in general. Kumbaga, hindi ko lang din in-expect na mababait. Well, I mean, I heard news like Canadian are like welcoming kasi sila, welcoming, no? Yun, oo. Pero hindi ko in-expect na ganun kabait talaga na. Alam mo, makasubo mo, nakangiti lahat ng taong makikita mo, ganun. Tapos, tapos pag kunyari, magpapaalam mo kasi syempre may anak. Minsan, dito sa Regina, Mark, di ba, parang nag-strike yung mga teacher. Oo, ganun. So, siya may school. So, parang kailangan ko magpaalam off sa work or sabi niya, sasabihin ng boss ko, sige kung okay lang, pwede naman, wala namang problema, you can parang unahin mo yung pamilya mo. Parang ganun siya. So parang ako, wow, kasi feeling ko sa Ibang-iba, no? Ibang-iba sa Pinas, di ba? Marami pa lang onti magpaalam siguro pag sa Pilipinas. So, I-appreciate. Saka yung relasyon ng boss sa employee. Oo. Parang, di ba? Parang lang kayo, tropa. Parang tropa talaga. Kasi yung loko-loko lang ng ibang mga kasamahan ko eh. So, okay lang. Very very chill sila, kumbaga. Ayun, nakatuwa dito. Si Albert, I think your job could let you, pwede ka mag-apply for PR, no? May IT trainer, I think so. Yep, pwede. Balita ko, mabilis yung process pa, IT. Sabi. Good chance. Hindi ka pwede pera ng Lamia? Walang ganon, Albert? Hindi, wala eh. Well, I think nag-offer sila for SINP ata. Okay. Mas maganda. Oo. Ayun, Pero I think start nila yung process pag 6 months, I guess. Pag 6 months ka na. Yeah, okay, tama. So, baka sana next month. Saka mataas yung possibility, di ba? Pag nasa IT, pag nasa IT. Sana. Saan ang gusto mong trabaho? Dito sa Pilipinas o doon? Dito sa Canada o sa Pilipinas? Yung style ng trabaho? Style ng trabaho dito. Kasi dito, pagpalo ng 5 o'clock, minsan kasi pag hinatid ko anak ko sa daycare, nalilate ako ng mga 15 minutes. So, sinasabi ako yung boss ko na nagatid ako daycare, malate ako 15 minutes. So, parang wala namang problema. Basta sabi niya, buuin mo yung 8 hours mo, ganyan. So, minsan sa office, 5:15, ghost town na. Nakauwi na lahat ng tao. So, parang sabi ko, grabe, yung respeto nila sa oras ng mga tao. Talagang 8 to 5, uwi ka. Kahit anong nakatenggang trabaho mo, uwi ka na. Sa atin, makauwi ka naman, pero 3 oras biyahe. Kasi sa Bulacan kami nakatira eh. Tapos nag-work. Grabe yung biyahe namin. Pag uwi mo, pagod ka na, tutulog ka na lang. Halos ganun kami dati. Ang daming sayang na oras, no? Dito, parang 10 minutes, makakauwi ka. Lunchtime, makakauwi ka. I mean, malayo talaga. Malayo.
Time pa mag-bonding sa mga kids. May oras Dati sa mga pagod na bata. kami. Gabi na. Tapos ang kasama nila yung mga lolo't lola. So parang medyo mas aloof kami kasi focus kami. Bukas maaga na naman kami gigising. Huwag mo nang magulo. 5 o'clock. Oo, parang gano'n, no? O, tingnan mo, parang yun yung kanina sinasabi ni Susan, sa Pilipinas, parang, may nagbabantay ng bata, ng mga anak nila, sinaserve sila ng pagkain nila sa bahay. Pero ngayon na sila lang walang tulong sa Canada, they have more time with their children. Baliktad, 'di ba? Parang may disconnect eh, 'di ba? Dun sa situation kumbaga sa Pilipinas na you have more control, ang dami mong oras to work, pero no time for your children. Family. Parang ganun, 'di ba? Parang dito gumanda pa yung family time nila sa mga Talaga. sa mga anak. Mukhang adjusted na agad kayo, ah. So, kanina sinasabi, ba, parang, Oo, nagsisisihan pa kayo ng winter, no? Ito lang. Parang ilang buwan lang na alilipas. Yung kids nyo, they like it here? Sobra. So, Ang support namin sa kanila ngayon, pag ayaw, lalo yung bunso namin, pag ayaw sumunod, we're going back to the Philippines. No! Sumunod na yan sa amin. Sunod na yun. Yun ang panakot namin sa kanya ngayon pag medyo nagpapasaway. So yun. Bakit kaya? Yung panganay namin naman, sobrang bilis mag-adjust. Oo, siya, para na siyang Canadian. Canadian na siya dito. Oo. Every afternoon, may kausap siyang mga friends niya sa Sobrang slang na. sa iPad niya, sa kalaro nila, gano'n. Nagtatagalog naman. Talaga? Nakakatuwa naman no, pag gano'n, ang bilis nila nakapag-adjust. Nauna pa sila mag-adjust kaysa sa amin, actually. Oo nga, 11 years na, hindi pa rin nakapag-adjust. Paano nagkakataon ba na may parehas kayong wala sa bahay, gano'n? Oo. Di paano yung mga bata pag ano? May daycare yung bunso. Tapos yung isa nasa school. Tapos yung Full day siya. Yung okay, school naman. Para malaman nila, magkano binabayad nyo sa daycare? Yan, yung mga... Nung dumating kami, hindi siya subsidized. Grabe. So, nagbabayad kami ng 750. 750 mga ganyan. a month. Hala, no? Grabe. Wala pang trabaho noon, no? Yun nga eh, dagdag pa yun. So, ilang buwan din yun. Ang laki, di ba? Ang sobrang laki talaga. Tapos, nung na-offeran kami nung parang bagong bukas yun eh. No? Yung daycare. isang daycare, Nakuha kaming slot for subsidy, parang 217 per month na lang yun. Laki nang nawala, no? Ayan, laki ng bawas. Mabiyot pa rin, pero at least, kumpara mo dun sa malaki yung tipid. Ano na equivalent nun per day? Kasi alam ko yung goal, I think $10 sabi to nila. lower it to $10 per day. $10 sabi nila. Yun na ba yun? Yun yung $10 per day? 200 something? Parang. Parang kasi 200 na lang eh. Parang hindi pa nga $10 yun. Kasi kung 20 days, tama. Yeah, 20, mga ganon, no? Tama, $10. Ganon. I see. Okay. Teka, kanina naalala ko, sabi ni Susan, one of their concerns about leaving the Philippines is yung parang pwede pa sila magsimula ulit. Yung parang gano'n. Bakit gano'n yung concern ninyo? Do you think you're too old already? May gano'n ba kayong iniisip doon na pag mangingibang bansa pa kayo, gano'n? Siguro yung pagsasama kasi namin is parang medyo mas mature. Actually, we're more inclined. Yung mga friends namin is really older than us. Like, 10 years gap, ganun yung mas sanay kaming makipag-mingle. Feeling ko, hindi ko alam kung nagkataon lang. Pero sabi nga, ang galing no, yung mga nagiging close natin is really older than us. So siguro yung mentality namin is habang bata pa yung kids, like hindi kami mahihirapan na yun nga na mag-adjust sila dito, na may maiwan silang barkada kasi lalo nag-pandemic, that's a good sign din na wala naman silang ginagawa sa bahay, wala silang circle of friends pa. So dito talagang parang start anew, diba? So, yeah. Yun yung siguro kaya kami kinakabahan kasi yung una-una hindi kami sanay bumukod. So, tapos, imbis na bumukod ka lang ng bahay, bumukod ka bansa. Bansa. So, sobrang laki
sobrang laki nung tinalon, kumbaga. Oo. Singapore lang na malapit. Oo. So I think yung fear of starting over, Yeah, I mean, or yung pag nagsisimula ka talaga, yung hindi mo kasi alam or hindi mo kontrolado kung ano yung pwedeng mangyari. So yun siguro yung nag-hold back na parang komportable ka na dito sa Pilipinas eh. Tapos, alis ka pa. ulitin mo yung buhay mo sa ibang bansa. Yun. So yun yung I think pinaka nag-hold back sa amin. Pero ako, lagi kong iniisip yun at lagi ko sinasabi din sa kanila. Hindi ko alam sino nagsabi nun eh. Basta basketball player, sabi niya, you miss 100% of the shots you don't take. So, yan, oo. kaya parang, might as well, let's take it. You'll never know kung maganda ba talaga yung mangyayari. Kung hindi, try again. At least it's right, no? Yeah. Pero, kaya no? Wala eh. Mukhang there's no more going back, ano? Yep. No more going back. Lalo siya. Oo. Sabi ko sa akin, sabi niya, paano pag magbabakasyon tayo Pilipinas? Huwag na tayo magbakasyon ng Pilipinas. Sabi ko dito na lang may naman South America. Sabi Ibang ko, province. Bakit? Papuntahin na lang. Grabe naman. Kalimutan mo na agad. Hindi naman. I mean, siguro kasi wala pa kaming naiipon din dito. So parang pag usapang bakasyon, wag muna ngayon. Wala nang bakasyon. Mag-iipon muna tayo. So, yun ang priority. Di ba pagkatapos ng pag-aaral ni Susan, paano ng magkakaroon ka ng parang open work permit din, oo? Siya, may PGWP yung school niya. Yeah, actually, yun nga, may mga sumasagot naman sa mga inquiry ko kasi before nag-a-apply din ako ng same kung ano yung career ko sa Philippines. Kaya lang turned out, hindi naman sila tatanggap ng part-time. So, hopeful pa rin ako na eventually, pag pwede na ako mag-full-time, makakuha din ako ng same kung ano yung alam ko talaga. Oo, totoo. Kasi lalo na ngayon, di ba? Parang yung balita, pahigpit ng pahigpit, pahirap yung competition, let's say, to become PR. So, yeah, if you guys land IT, it increases your chances. Oo. Dahil konti lang yung mga IT na nandito. If you compare yung IT versus IT job, Canada and Philippines, ano ang comparison? Hindi talaga ako familiar. Yung mga IT ba sa atin, well compensated? Ano ba? Talagang hindi ako familiar. Well, feeling ko sa compensation, malayo, I would say. Dito medyo mas maganda yung bigayan. Although, syempre, you have to check in the cost of living and everything. Of life, iba rin. So, pero I would say mas mataas yung compensation dito. And mas hindi pahirapan, I would say. Pero I think kaya din siguro maraming nag-offshore sa Pilipinas kasi mas nakakatipid sila. Like, kunyari, I'm a multinational company. Yung mga support ko, di ba marami sa atin sa Pilipinas nag-grade shift. Sasabay sila sa shift ng Amerika. Kasi mura yung binabayad sa kanila kumpara magbabayad sila ng tao na nandito sa Canada or sa US. Oo nga. May idea ako dyan na kumbaga, merong isang IT professional dito na let's say, kumikita siya ng $80 an hour. So, ang ginawa niya, kumuha siyang 2 IT sa Pilipinas na binabayaran niya per head ng $10 per hour. So, $20 para sa 2 tao, di kahit hindi siya magtrabaho, meron siyang $60 na pumapasok sa kanya. Wow! Oh. Yeah. Maano nga. Oo. Yeah, ganun katindi, di ba? So, yung nasa Pilipinas, tuwan-tuwa din kasi imagine, 400 pesos per hour. Yeah, di ba? Ang di nila alam, yung boss nila is mas malaki yung nakukuha, di ba? Yeah. And with our, yung kilala sa mga Pilipino, bukod sa matalino, sobrang masinop talaga. Masinop, magaling sa... Very talaga, organized sa trabaho in general. Saka masarap. Kung gagawin ni Albert yan, Masarap ang pagkain. Lahat ng nakakausap ko sa work na parang sabihin nila, masarap yung lumpia sa inyo. Tapos may isa napunta ng Pilipinas, sabi niya, yung nyo masarap, yung
yung may yellow na iba-iba yung laman. Sabi ko, halo-halo. Sabi ko, Halo-halo. "Not here." Sabi ko, ganyan. So, yun, parang sarap na sarap sila sa pagkain Pilipino. So, Aba, o di, Kailangan magdala sa office. minsan, magdadala ako. Wala kang katrabahong Pilipino. Meron, pero bata pa eh. Dito na lumaki. Yeah, puro Okay, oo. Kunti lang kami doon, parang doon sa IT department ata 4 lang kami. Na Malawak ang sakop ng IT. Pag sinabing IT, pag IT ka, nasa IT ka, anong pwedeng maging trabaho? Actually, marami basta related sa computer kadalasan. May computer, you know? My end, hindi ako technical eh. Hindi ako nagko-code. Oo. Andun ako sa program management, so I manage different projects. Kailangan lang ma-communicate ko siya in terms of reports, na halimbawa itong project na to, kahit sobrang complex niyan, hindi ko naiintindihan yung mga pinag-uusapan nyo dyan. Basta ito yung problema niyan, may issue yan, paano ni-resolve, mga ganun lang. So, Okay, oo. yun, ganun. Tapos ako magre-report sa high up, sa mga management na hindi din nila naiintindihan yung technical. So, ganun. Oo. But So, IT parang- yun, nasa IT na rin yung... Oo, parang IT can go from parang admin work Yes. to yung very technical, mga coding, etc. Yung mga website. Ganun. Oo. Patok na yun yung cyber security. Cybersecurity. Yeah. Albert, may idea ka ba doon kung paano yun? Dapat ba marunong ka talaga sa computer noon? Actually, may mga certification siya eh, na Sa talagang Google, meron. Sa Google meron. direkta para doon kasi mainit talaga yung cybersecurity ngayon kasi marami nang hinahack. Tapos AI. ngayon, ang dami ng mga applications na basta da-download, may mga chat GPT ka, mga ganyan. So maraming mga paraan para ma-hack yung mga tao. So importante yung cybersecurity talaga. Pero kagandahan pala, wala ko alam doon masyado. Nasaan field ka ng IT? Pero sa IT, oo. Naintindihan ko siya ng onte, pero iba rin yung trabaho nila talagang minsan mag-i-email yung mga security sa'yo, try nila kung mag-click ka ba ng link na hindi mo dapat i-click. Pag kinlik mo, bukas wala ka na. Okay. Clickbait. Ganon. Yung gagawin nila. Hindi mo alam Oo. yung safe tsaka hindi na link, no? So, yung mga ganon. Okay. Pero ikaw, Albert, nasaang field ka sa IT? Particularly. Sa service management siya. So, yung, kunyari, yung parang sa mga ticketing, basta may ticket, so yung nag-aayos ng mga systems ng ticket, sa amin siya pumapalo. Okay. Basta yung hindi niyo ba guys? system related, gano'n sa amin. Parang sinabi nga ni Susan, hindi natin naiintindihan, pero okay. Kaya rin yun, no? Alam mo yung mga nakakapanood lang na IT, yun na nakakaintindi. Gumaganon sila sa bahay. Tama. Yung viewers na sasabihin, ano ang pinag-uusapan na itong mga to? Para maiba naman. Hindi man nag-IT rito sa Canada, sobra. Para maiba naman, ano naman pagkakaiba ng education ng mga bata dito Compare sa inyo, sa Pilipinas, nagbabayad kayo ng tuition. Pwede bang matanong magkano yung tuition ng mga bata para sa Pilipinas? Kasi yung anak namin, luckily, hindi namin pinasok sa mamahaling school kasi meron kasing school na malapit sa amin na may quality naman kasi doon yung mga pamangkin ko medyo. May proof kami na may quality yung school. So, parang nasa magkano? 30 something per year for a preschooler. So, affordable siya in a way. Kasi na-offeran din kami to go to mga popular school. Tapos may service pa ang layo dahil Bulacan kami. And turned out parang mga nasa 110,000. 100 plus thousand pesos. Grabe, no? Baon lang ni Ina dati, elementary siya, 100,000. Kakainis to. College. Parang tuition ko na yun nung college. So, sabi ko parang hindi pa practical, no? Ang mahal, di ba? Oo. Pero napansin nyo ba yung pagkakaiba sa way of teaching dito? Kasi malaki talaga yung difference, Many say sa Philippines kasi parang ang sistema sa atin sanay sa memorization,
basta magaling ka mag-memorize, dapat mabilis ka mag-compute. Honor ka. Ganito. Dito, it's different eh. Parang they encourage, parang pa to, development ng life skills, talagang enjoying life, enjoying the outdoors, lalo na sa mga Oo nga. bata pa. Maliliit, Sa mga bata. sa maliliit. Oo. Napansin niyo ba yun sa kids niyo? Actually, lalo yung enjoying outdoors. Kasi sabi Oo. sa amin, libre ang tuition dito. Di parang kami, okay, yay, libre. Tapos parang linggo-linggo, punta sila sa swimming, punta sila sa park, may bayad. So, ano ba naman to? Kala ko libre. Pero ma-appreciate mo kasi life, yun nga, tulad sabi mo ina, life skill yung tinuturo sa kanila. Oo. They let them understand the world on their own. Hindi siya yung nilalagay lang natin sa classroom parate na libro, Correct. assignment. Oo. Tapos yun, wala silang assignment. Yeah. Correct. Wala silang Pag homework. dito nung anak ko, naglalaro lang, parang, nak, wala ka bang assignment? Wala. Kami niya, kasi ginagawa na namin sa school yun. Sabi niya, pag may kailangan lang, kunyari, gusto mo ng mas mataas na grade, pwede mo iuwi yung assignment mo, gagawin mo pa ulit para pag sinubmit, mas maganda. Okay, sabi ko. So, actually, yung panganay namin is very, parang by the book siya. Napalaki kasi siya ng lola. Na teacher kasi yung mom niya. So, very strict siya sa sarili niya. Hanggang ngayon nadala niya dito yung gigising siya ng maaga. Siya na bahala. Wala na. Ang sasabihan niya lang ako, ma'am, ito yung baon ko. And then ako, I will prepare. Pero siya yung nagde-decide. Siya, damit niya, lahat. Wala kaming pinapakialaman sa kanya. Nag-start siya sa Philippines, ganun na siya kahit at the age of 6, 7. Yeah. Pero Pero kasi sa Pilipinas, uniform lang eh. Yeah, so, uniform. Alam na niya. Isa naka-ready ilalabas na yan. dito. Siya nagre-ready sa Namimili gabi. pa yan, mag-check pa yan ng weather ngayon. Parang, ay, malamig bukas. So, mag-jacket siya, mag-ano siya. Pag mainit, mag-shorts lang siya. Siya na yung nag-aayos. So, okay, magaling, no? And parang ano na siya ngayon, yung parang mas loosen up. Napansin din yun ng teacher niya na nagpe-parent teacher kasi kami na yung dito, no? So, ina-assess din. Sabi din ng teacher na parang at least ngayon loosen up na siya. Hindi na siya na-distract like yung halimbawa pag hindi perfect yung papel niya, parang big deal sa kanya dati. Kasi nga very OC siya eh. Yung parang okay, talaga? Kasi mahilig siya talaga magbasa, mag-aral, ganyan. Tapos parang ngayon, loosen up na siya, may mga friends na siya, hindi na siya yung laging nasa isang ganun sulok kasi lang. pag Asian, di ba? Strict sa school. Ayun yung maganda, di ba? Yung character building. Yes. Correct. Diba? Yun yung pinaka. Hindi masyado pine-pressure dito yung mga Walang bata. pressure. Exert, to excel, get the top scores. Hindi sila ganun masyado dito. Yeah. Para po sa Facebook. Ito grade na ako. Actually, natuwa kami, pinatawag kami one time, tapos nagulat kami kasi may parang awarding. Akala naman namin, syempre, awarding grade, di ba? Oo. Nila hindi, kindness. Yung award sa batch nila. No, so parang yun nga may ganun, may parang certificate na parang nakikita yung compassion sa kanya sa class, even sa teacher na nagte-thank you siya at the end of the class na parang thank you, nakikita ko na parang you're doing your best sa class, nagaganon siya, nagbibigay siya ng note. Hindi namin alam, nagkwento lang yung teacher na parang nagugulat sila kasi hindi naman ganun yung mga bata dito. So, yeah, yun. Kaya, di ba, malaking bagay na parang mas nakaka-proud pala kapag kindness yung award. Hindi award, by the book na, inaral niya yan eh. Facts yan eh, di ba? Kahit sinong bata kayang gawin yan, basta magtumutok. Yung kindness, hindi mo yun maituturo eh. Tama, Basta, anak, maging mabait ka. At any circumstance, pwedeng hindi eh. Di ba? Oh, yeah. Napansin ko nga dito yan kasi sa school ako nagtatrabaho, no? Kumbaga, pag pupunta ako sa elementary school, yung mga nasa siguro grade 1 to 3, karaniwan pag pupunta ako, lagi sila nasa playground, nasa labas. Naglalaro lang sila talaga. Naglalaro lang. Nako, ang dungis. Nakakatuwa pag lunchtime kasi kasama sa tuition nila yung pagkain, no? Di kukuha sila ng pagkain, pipila sila, pagtapos kumain, sila rin yung babalik ng pinagkainan nila. Isa-segregate. Dito yung baso, dito yung plato. So, di ba, doon pa lang natututo na agad yung bata. Yung ganon. Pero tignan natin ako din, iniisip ko na yan, syempre, although toddler pa lang naman ko. Ang iniisip ko, yung mga nag-aaral sa high school, kasi iba naman, ibang... iba.
11 na naman yan, yung exposure nila sa social media, sobrang sasabihin ng iba, very, liberal yung mga bata dito. So, kailangan natin naman bantayan at ibalanse yung Yeah. ibang side. Pag Dito yung medyo kay- patina. Ganun. Kay Lian, iba yung high school, yung style dito. Talagang nag-aaral na talaga. Oh, Araw-araw may ginagawa talaga sila. Parang meron silang mga assignment na tinatapos, tapos na-check ni Lani sa app. May app sila eh. Yan, may problem. Yung progress, kung napapasa ba yung Oo. mga assignment, yung mga project, ganun. Kumbaga sa dito, parang ang elementary dito, parang Chill. lang, pabanding Chill lang, no? Oo. Pero pagdating na ng high school, doon na sila Ano talaga, no? ayun. seryoso na talaga. Kahit po college, I mean, Ayun, yung sa international student. Oo, Ayun. oo. Kumusta ang pag-aaral sa Canada pala? pala ako, parang na-depress kasi parang, syempre yung mga paperworks, tapos at the end of, parang halimbawa, ang pasok ko kasi is Tuesday, Wednesday, Thursday sa school. Tapos, Friday to Monday, work. So, wala akong time to, kung ano man yung mga kailangan mapagkasya ko siya dun sa mga available times ko na nandito sa bahay. Parang ako, shucks, pagod na yung katawang lupa ako. Tapos, nag-aaral pa ako. Kailangan kabisaduhin, lahat. Kasi yung exam, very competitive, no? Lalo yung mga kaklase ko na mga Filipino rin. Parang dun ko nga nakita, grabe pag Filipino ka, napaka-OC mo talaga sa Totoo. learning. Oo. Parang kailangan, alam ko lahat yan. Nagtatanungan pa, parang ako, ayoko ng ganito. Gusto mong perfect yung scores mo. Kailangan maayos yung paper ko. Kailangan, kung over 10 yan, pinakamababa, dapat mga 8. Pero dito, kailangan. Pasado lang. Okay na. Pasado lang. Ako minumulat na parang wag kang masyadong ma-stress. Kailangan mo lang ipasa. Kasi para hindi tayo mapauwi ng Pilipinas. Oo. Oo nga pala. Hindi. Oo nga, anong una ikaw talagang ganun? Dapat as much as... Oo. Aral ka, no? Ganun. As in, 3-4 a.m. kami natutulog pag exam. Kasi, ako, kasi talagang kinakabisa and all that. Kala ko nire-review ka ni Albert eh. Oo. Meron pala, May question na. Di ba, Ina, nag-aral ka rin dito? Yeah, pero medyo madali yung sa akin. I studied during the pandemic. So from home, tapos online. umaga lang yun, and then kaya naman, kayang-kaya. Sobrang Hindi siya advantage for me na nasa bahay. Okay Hindi naman. Hindi ka nag-campus, gano'n? Hindi ka nag-campus? Hindi talaga nag-campus. Pero ayoko na pag-usapan. Alam mo, I don't wanna say Basta madali lang yung aking napasukan. Ay, nako. Sa totoo, yeah. I took it also because I was stuck at home taking care of my newborn. Sabi ko, ano ba to? Ito na lang magagawin ko. So, nag-enroll ako. Ayun, nakatapos din ako ng DORA. Oh, diba? Ngayon, gagamitin mo ba? Hindi ko nga. Ngayon, kung ano-ano na nagawa ko. Nag-work Dito ka pa rin ako na hindi related sa social media. Diyos ko, ewan ko na. Talaga sa media talaga doon talaga iikot ang mundo. Albert and Susan, kumbaga, naisip nyo ba na dyan na kayo titigil sa lugar kung nasan kayo ngayon? Dito sa Canada? Aalis pa kayo ng Regina? For now. Feeling ko wala sa isip namin ngayon. Kasi kami, gusto ko yung tahimik lang. Ayoko nung maingay na lugar. Kaya dito parang sobrang tahimik dito. Ayun, kumbaga nandiyan ka sa lugar na gusto mo. Parang ganon. I mean, okay siya. Okay naman siya. Yun lang, parang masyado lang maaga natutulog yung mga tao dito. Pero okay naman. Siguro kami lang bata pa parang gusto mo minsan lalabas ka pero wala ka lang mapupuntahan. Pero okay lang. Kasi more family time ibig sabihin para sa amin. Parang feels like home talaga sa amin dito. Lalo dito kami nag-start. Sabi namin, siguro pagka nagkaroon ng opportunity sa work, pero yung home is parang ito na yung gusto naming place. Parang visit na lang or travel na lang, ganyan. Sabi ko, pag nakaipon tayo, kung naman tayo sa ibang province, makita ko naman yung ibang Canada. Dito Hindi pa ba kayo nakalabas ng
Na Regina, hindi pa? Yet. Vancouver lang sa airport. Yun lang na punta Oh? bukod sa Regina. Yun lang. Sa totoo, Bakit, hindi bakit ako kaya? familiar sa Regina eh. Ano bang meron sa Regina talaga rin, Mark? Ano bang puro hiking trail, yung mga usual sa Canada? Hindi, wala. Ano dito? Si Mark Flat lang dito, talaga. flat. Pinupuntahan namin. Si Mark lang ang tourist destination ng mga Oo. Pilipino dyan eh. Pupunta lang dito sila sa bahay at nakikipagkwentuhan yung mga Pilipino. Yun lang yung nangyayari. Pero totoo, hindi walang hiking trail masyado. Wala. Flat to, flat. Oh. Sobrang hangin, makalipa rin ka, maging kahit ka. Hangin yan. Mahangin. Ano dito, yung taniman lang ng canola oil, tsaka yung, ano ba yun? Yung isa, yung kulay brown, yung parang ginagamit sa cereal. Okay. Ano Like, Oo, yung Ano yun? Sige, ano? Nasa, oats? trigo. Ano? yung kulay Trigo. yung kulay brown na Hindi tinatanim. trigo? Eh di oats. Sa cereal. Oh, yun, no, parang Wheat oats. yan. Mga wheat oats. yun. Okay. Oo. Oo. Teka, so ano outdoor activities dyan? Anong ginagawa? Ay, hindi, merong mga trail. Lalayo ka nga lang. Okay, Mga yeah, 45 minutes, may mga Ah. campsite, may mga ganon. May mga maliliit na parang burol-burol lang, tapos basta may mga lawa, ganun din. Pero hindi katulad ng Alberta na band na talagang mountain. Walang ganun dito. Flat Oh. lang lahat. Oo. Oo. Pero I see. may lugar ng Saskatchewan na may mga bundok. Malayo na dito sa Regina. Kumbaga ito kasi parang city talaga na na platong Regina. Ay, hindi pa kayo nakakapag long drive. Hindi pa. Ano lang? Niyayaya ko nga yung mga yan sumama sa busy pa sila eh. Busy pag ano. Mga next year siguro makakasama sila. Ano lang, long drive pa mall. Hindi yung Saskatoon. Napunta Yeah, namin parang 2 2 hours hours. pa norte dito. Yun. Oo. Ay, yun naman city ng Saskatchewan. Dalawa kasi yan na malaki. Regina at saka Saskatoon. Yung Saskatoon, yun yung may river naman na Doon, na city doon. Oh. Kaya medyo maganda. Ay, trivia po pala. Mm. Kaya din kami nagkaroon ng idea about Regina, Saskatchewan. Dahil kay Okay, Mark. yan. Ay, syempre. YouTube kami. Wala kaming alam about Canada. To be honest, wala talaga. Oo. Nung nagkaroon lang kami ng idea na parang, sige nga, try natin bilang pandemic naman. Ayan, search kami. Hala, yan na. Nasubaybayan na namin paglaki. Dapat itong si Mark Nakikilang. i-recognize ng city of Regina ng ambassador for Regina. Oo nga, di ba? Especially kung mga Pilipino yung pag-uusapan. Oo, di ba? Kaya pag namin dito, naku, magkaroon lang tayo ng sasakyan, pupuntahan natin talaga. Parang Ibig sabihin, iniisip nyo mag-Canada, wala kayong idea kung saan probinsya kayo pupunta, ganun. Ay, Una, Vancouver. BC, Ang British taas Columbia. Hindi Kasi namin kapit sa LA, sa Ay, kapatid ko. So parang, Okay. isang airplane lang, makakapunta ako parati sa inyo, sabi niya. Sabi ko, okay, sige, di-check kami doon. Nag-check na kami ng mga schools doon. Parang, habang tumatagal, parang nagmamahal na. Parang Hindi tayo mabilis mabubuhay dyan. mauubos. Tapos yung nakuha naming agency, dito sila based sa Regina. Oo. Okay, oo. Tapos parang sabi nila dito kayo kasi, I mean, yun nga, yung population hindi ganun karami. In terms of work, wala kayo masyadong competition. I mean, Compared to like sa Toronto, BC, maraming work, marami din competition, which Mhm. mahirapan Totoo. ka. Yeah. Dito, sabi niya, hindi ganun kalaki yung competition, tapos maraming trabahong available. Parang sabi namin, sige, wala namang problema, okay naman sa Regina, check kami. It's parang, mag-YouTube nga tayo kung saan ba yung Regina. Kasi namin yung vlog ni Mark, so yun, parang yan, ito yung mga mapupuntahan dito, ganyan. Tapos parang puro outdoors, tapos tahimik, lugar. pati pag-grocery nila. Oo, kasi sinerch pa namin, sabi, Regina ang isa sa pinakamataas na crime rate. Parang syempre, Totoo? sabi, Tapos, isa. tapos kabado na kami noon. Tapos si Mark, meron siyang vlog na parang, wala namang dito, sabi niya, yung natutukan ako, ganyan, wala namang ganun dito. Siguro pag iniwan mo yung sasakyan mo nakabukas, pwede kang parang ganyan. Pero yung masasamang loob talaga, wala, sabi niya gano'n. Ako lang masama ang loob dito.
Tapos? Pero napanood namin, sabi ko, kung ikukumpara mo naman yung crime rate na number 1 si Regina versus Philippines, siguro malayong-malayo na yun. Oo, alam Sa pinobal Diba? ng... Sa pinobal, laking pinobal ako, parang kainuman ko yung... totoo yan. Sa record, sa jeep kami, may May mga biglang nahihila ng hihilahan hikaw. ng hikaw. Oh, diba? Parang, Sabi ko, okay. ano kaya yung tama? Hindi kayo na hindi kayo nasiraan ng loob. Sabi, ano ba yung pinapakita ni Mark? Para namang flat lang lahat Parang walang ano rito walang meron Well, hindi, puro kusina ni Mark nakikita ko dito. Yun, puro luto na lang ginagawa niya Hindi. Umiikot naman. Pero talaga mapupuntahan dito, parliament lang, legislative, tapos museum, ganun lang. Talagang ano lang to, napaka-simpleng city lang talaga. Actually, ito rin naman sa akin ganun din. Although, kasi malapit kami sa Toronto, 45-minute drive, pwede na. Pero yung Brampton itself, feeling ko parang Regina siguro. Parang yung yung na-meet namin kahapon sa Costco rin. Galing silang Qatar, yan, shoutout sa inyo. Kaya sila napunta dito, gawa din na sa nakapapanood ng vlog. Hindi pa sila pupunta dito sa bahay kasi nahihiya din daw sila na pumunta. International student din. Dahil mo na nahikayat, Mark. Siguro lampas 100 na. Wow! Diba? Kailangan mo na i-recognize ng city. Isipin mo kung nagtatrabaho ko para sa isang immigration company, magkano na komisyon mo doon? Oo, yan. Di ba nga, sabi nga nung mga may nag-comment pa sa akin na binabash ako tapos nag-message. Ang laki na daw ng kinita ko sa mga mga sinisingil ko. Di ba may may natanggap pa sa trabaho namin na 2 na wala na galing Pilipinas. Kumita daw ako dun sa 2 tao na yun. Na magkano daw. Ba? Hindi nga ako kumuha ng referral sa company namin dahil nakuha yun. Referral program, Mark? May referral program yung company ko na pinasa ko yung resume nila. Pero hindi ako kumuha, hindi ko na pinasa. Basta ang inisip ko dati, sige, kuha ko ng mga ng mga Pilipino na maipasok ko doon sa company namin. May dalawang nakuha mismong pinasa ko, tapos meron din mga nakapanood ng vlog na natanggap din doon. That's good. Mga PR na ngayon. Wow! Wow! Bilis Na-PR na after ilang PR na sila. Yan dapat. Bayanihan, nagtutulungan. Oo, may mga tao talaga laging, yung ibang tao kasi hindi sila makapaniwala that you're just doing it out of, the kindness of your heart. Exactly. Diba na walang kapalit. Pero kung naningil talaga ako, marami talaga akong pera kung gusto kong manil. Diba? Wala bang nagtatanong na dati yung katrabaho, Albert at Susan, na baka gustong sumunod sa Canada, parang ganon? Meron. Sa akin din, may mga nagtatanong-tanong. Usually, ang tanong nila sa akin dito, gaano kalamig ang nalalamig dito sa Regina. Buti nga, hindi kami inabot nung malala. Yung sabi ni Mark, ito, mild lang yung recent winter na. Mild ngayon. Walang masyadong winter storm ngayon. Kaya buenas. Narinig nyo ba yung balita sa Pilipinas naman, di ba? Extreme. Grabe init. Grabe, di ba? Grabe naman. Hindi mo rin alam talaga kung ano pipiliin mo, extreme cold or extreme hot. Sa totoo lang. Wala kang paglagyan, di ba? Trending na naman yung dati kong company. Ay. Maraming babayad. Hindi, tinanong ko na yan nung pumunta sila dito. Wala kang discount kahit doon ka nagtatrabaho, no? Wala talaga? Hala, grabe. Akala talaga ng mga tao. Sa Meral. Libre ka sa kuryente, no? Libre ka na sa kuryente. Ang sarap naman kung gano'n. Pag libre na ba? Doon ka sa office sa Ortigas mismo? Namin. Nice! Nag-cover din ako ng energy, ng power, basically. Doon ako lagi sa office si Sir Joe. Zelda Riaga, nagpupunta kami doon. Hi, Sir Joe, kung mapanood mo man to. Hindi ka binibigyan ng prepaid kuryente, Ina? Wala, nakakaloka. Walang gana. Wala. Ang pinaka nagagawa lang namin, mag-report na kunyari, sir, merong nasiraan ng poste dito, ang tagal na daw, hindi pinupuntahan. Yun lang, yun na yung magagawa mo doon. Susan, in-encourage mo ba yung nagtanong sa'yo? Na pumunta dito. Na pumunta sa Canada, Actually, natuwa ako kasi sabi nung
pumunta sila, ang kinommunicate nila is dun sa agency namin. Tapos parang nagulat na lang ako na parang, uy, na-inspired dun sa story nyo yung yung someone. Yeah. Eventually, nag-chat na siya sa akin na, uy, nag-go kami dun sa ano. So ngayon, Oh, talaga? processing sila. Yeah, processing. So, baka Diyan din sa Regina. Malaki din pala Baka may kinita ko. kinikita ka din siya na Wala. Makausap mo nga sa akin yung agency na para kumita naman ako. Buti pala, Susan, yung friend mo, okay pa din. Kasi alam natin, di ba, nagdoble ng required sa, mas mahal na ngayon, basically, mag-international. Oo. Wala. Oo, wala. Yeah. Okay pa din sa kanila. Parang ibang path ata sila. Okay. Hindi study. Hindi study. Kasi yung study Oo. ng master. Nag-iba na ngayon, masteral na. Masteral. Tapos, Correct. Oo nga. yung Yung grabe. tuition, mas mataas. Grabe, ang taas na nga nung dati. Mas Kasi mataas. nakasampa, no? Oo, buti hindi kayo nakaabot, Ay, Buti talaga. Isa yan buti sa ano talaga. namin relief namin nung well, syempre hindi ko Relief gustong mangyari sa ibang tao pero syempre nung nabalitaan parang buti na lang hindi kami nagpatumpik-tumpik na alam mo yun, parang okay, tayo, sige, antayin muna natin, baka talagang game na. I mean, buo na yung loob mo dapat talaga na. Sakto rin, no? Ilang buwan nyo ba? Nung nakapag kayo, may idea ka ba kung kailan lumabas na dapat magdoble na? Recently lang, no? Wala pa yata. December? Parang bago mag-New Year? Tama ba? Nung Yata. nag-announce si... Oo. Nagkagulatan no? Nagkagulatan lahat na Biglang labas lang sila ng di ba? Alam, kaya nga sinasabi ko sa mga nagme-message din na na mga subscriber tapos mga nagtatanong. Pagka gusto niyo na talagang pumunta ng Canada, na decide anin niyo na kaagad kung ano yung pathway na pwede kaagad sa inyo. Kasi isang ganyan lang, wala na kaagad. Kapalit talaga ang Canada. Ang bilis nila magpalit, di ba? Ng rules nila. Sobra. Ayan, from kami, only work before, work hours as a student. Ngayon, ngayon dahil summer break, pwede ka pa mag-work. Pero pagdating ng September, which is fall, 24 hours na lang max. So hindi na kami pwedeng magpas ng Balik na sa dati. Balik sa dati. 24, dinagdagan ng 4 hours. Dinagdagan lang apat na oras. Kailan lang ang implementation ngayon lang pagpasukan ulit? Pero naka-document na i-register. Basta yung pasukan. Yeah. Oo. Kaka-announce Okay, oo nga. Kaya yung mga students thinking na mababawi nila yung kanilang tuition by working, lalong mas mahirap, almost impossible. I don't want to say impossible. Sa mga Pilipino, lahat yun magagawa. Oo. Kaya ba, Susan? Pag full-time ka? Siguro kakayanin kung may asawa ka na kasama. Kasi open work permit yon. Pero kung ka lang na student, ay hindi mo kakayanin. Hirap. Depende sa dala yung budget, di ba? Yung mga inuutang, yung mga ganyan, ako po, ang hirap. Tapos malapit kayo sa Costco. Yung sabi niyo, bibili lang kayo ng bigas. Pag-uwi mo, ang dami mo ng bit. Lagi ba kayong ganon? Malapit kasi lagi nabubudol ng Costco yan si Ina. Hindi, ako, Diyos ko, lalayo pa ba ako? Hindi lang Costco nabubudol ako, kahit dollar store nabubudol ako, dollar store ko, no? Naku, totoo. Wala ka namang bibilin. Paglabas mo, ang dami mong Oo, Diyos. Yan ang ultimate budol eh. Dollar store. Pero ang dami mo nang dinampot. Dampot-dampot ka pag kita mo 100 na yung babayaran. Ganun din. Kaya nga, di ba? Ilang pala. Hindi pala totoo. Kaya I mean, talaga siguro para sa akin kailangan buong-buo yung loob mo. Kung mag-isa kang pupunta dito, i-ready mo na yung sarili mo na buo yung loob mong mag-isa ka, mentally, physically din. Yeah, emotionally lahat. Emotionally talagang dapat ready. Most importantly, pera. Totoo yan. I mean, straightforward, hindi talaga. Sabi ko nga, ayoko mag-sugarcoat lalo sa mga kaibigan ko. Magalit kayo sa akin na parang dinidiscourage ko kayo, pero kailangan nyo ng pera. Kasi na-experience namin first hand na parang, hala, nauubos na. nga, 3 months, di ba? So talagang palabas lahat. May 2 kaming anak. Ayokong marinig sila na nagugutom. So syempre, kailangan may stock ka ng pagkain, di ba?
So parang sabi ko, kung kaming dalawa lang, makakapagtiis kami. Pero pag may dalawang anak ka pang kasama, syempre, yung pagkain nila, yung lalo sanay silang busog sila sa Pilipinas. Ayoko pa sabi nila na, bakit dati ang daming pagkain? Dito wala, di ba? Correct. Kung kailan nasa Canada. Tsaka mahirap mag-advise ng sasabihin nyo, hindi, okay lang, sige, subukan yan. Diyos ko, baka bumalik pa sa inyo yun pag hindi nag-work out for them, di ba? Magkano nga pala yung rent nyo sa para malaman nila Ayan, yung nanonood? Rate ng ng ditong bahay. Yung bahay. Nasa ano kami, may tumaan. nasa basement kami. Basement yung amin ngayon, nakuha namin siya ng 1,160. Oh. 2 bedroom, 1 bath. Pero nag-email na kahapon lang. Tataas na. 1,350 na siya nitong next year Ang namin. laki. Uy, ang laki nung tinaas Oo, Ano ba one yun? trip. Wala bang ceiling dyan na, kumbaga, dapat guidelines galing sa government? Walang ganun dito Wala. So, What? parang ano siya parang mga 12 to 15%, ganun yung. That's so high. Talaga? 1,350, libre doon? Wala. Kwentuhan. Hindi, yung tubig, libre. Wala. Utilities. Papabayaran nyo lahat. Magkano Hindi tubig? pwede i-contest. Sabihin nyo, hindi kayo papayag. Ganon. Baka sinabi mo homeless na kami dito. Hindi. Tingnan nyo kaya sa hindi ba? Tingnan nyo sa That's website so ng... high. That's tingnan nyo sa website ng Regina. Well, nag-check naman din kami pero yun nga, medyo matataas na rin Ang hirap humanap nung makakamura ka. Gusto namin lumipat actually kaso yung panganay namin medyo na kasi may friends. Well adapted na dyan. Yung school niya, pag maiiba, ganyan. So within, medyo, kami nagtatry kami humanap dito. Medyo mahal. Ganon. Kasi dito, Mark ang bahala sa inyo. Doon na lang yung basement, hindi, may nakatira sa basement. Diba, 1,350, para rin kayong may sariling bahay, sagot nyo lahat ng utilities. Yes. Parang ganon. Okay. Ang mahal ng tubig. Kasi newly built community kasi yung lugar nila. Kaya mahal, O mga bago, pati yung school nila maganda, malaki yung school nila kumbaga bago kasing neighborhood. Pero pag ganun lang, kung ganun kadaling magbigay ng mataas na increase sa renta, parang lugi naman yung nangungupahan kung hindi control ng Oo. Di ba? Okay po, hindi ko alam talaga, parang wala yatang, siguro may percent lang. Siguro. Bigyan ko kayo ng idea dito sa amin kasi, let's say, katulad nito sa bahay namin, sinabi ng landlord namin na ito yung increase mo ngayon, $80. Bakit $80? Dito may may guidelines galing sa city. Sabi ng city, 4.6 ang pinakamataas. So kung 1,000 ang upa ko, dapat 46, magkano lang dapat yung increase ko. Ngayon, binigyan akong sobra doon sa dapat. So i-contest ko yun. Sabihin ko, ito lang yung binigay ng city, mas mataas ka. Pag hindi siya pumayag sa gusto ko, diretso kami sa city, doon kami magkikwentuhan. Oo. Parang ganon. Google ko lang dito in Ontario, pwede lang i-increase maximum of 2.5%. Google mo nga Regina, Ina. Regina, Ina. Teka lang. Kung ilang percent dito. Oo, kasi baka pwedeng hindi sabihin nyo na ang taas na ito, dapat baka pwedeng ganito lang. Sige. Tingnan namin yan. Saskatchewan. Good tip. Ay, Saskatchewan does not have a rent control policy. Wala dito And there are no limits to how much the landlord may increase the rent. Totoo wala ba? dito. Magsusquat na lang kami kila Mark. But there are some rules sa isang law kung kailan at paano lang pwede mag-increase. May ganon. But anyway, yung mag-increase sila pag nag-renovate. Mga Yung given yun, pero dapat certain percentage pa rin yung pwedeng i-increase. Diba? Wala rules. Wala. Sakit naman ng gano'n. Parang wala kayong protection, di ba? Okay. Anyway, Anyway. tayo time's over. Time's up pala, rather. Okay? Thank you so much, Susan and Albert. Good luck sa inyo. Malapit ka na graduate. Oo nga, no? Sana mauna pa PR. IT. Oo nga. Oo.
Babalik daw kami pag na-PR. Hindi, joke lang. Yun, oo. Oo, Sa ano, para may- yung journey ng pagka-PR, di ba? Invite ko sarili. Oo nga. Oo. Ay, nako. Okay, so thank you so much for sharing your story. Sana maraming natutunan yung ating mga nag-iisip pa din mag-international student. Okay. Although, remember, sa mga nag apply malaki na po ang mga pagbabago sa mga requirements for international students. So just do your own research about that. Okay. Aha. So thanks, everybody. That's it for episode 27. We'll see you guys in the Bye, next Spat one. Pinoy. Bye. Spat Pinoy. Spat Pinoy. Subscribe now